Siya si Geraldine de la Cruz, sakya negosyante, luyag na Pangasinan, mansusuplayak na nanduruman tambal, wadan so medicine, medical supplies. Pinanganak na po akong protestante po, Methodist sa Methodist Church. 13 taon na ako noon, nagkaisip na po ako. Nag-umpisa na po akong magtanong sa sarili ko kung sino talagang tunay na Diyos. Ang aksyon na ginawa ko, pinuntan ko mismo yung pastor namin sa Methodist. Nagtanong ako sa kanya kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ang sagot niya sa akin, hindi siya nagbuklat ng Biblia. Sinagot niya ako verbal. Sabi niya sa akin, kung anong pinapangaral sa amin, yun na lang daw ang susundin dahil yun daw ang tama. Simula po noon, nung yun, ganun po ang kasagutan po sa akin ng pastor, ng protestante, lalo pong naguluhan po ang isip ko. Sa Katolik ko pa pala ako pumunta, mismong pari pong nakausap ko. Pwedeng magtanong, Father, sabi ko, opo. Sabi niya, pwede ho bang paki-explain sa akin yung 3 persona po? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Galing na po ako sa protestante kasi hindi ako binasa ng Biblia. Sabi niya sa akin, yung mga aral ng Diyos Anak, sabi niya, nakatago sa hiwaga yan. Nakatago lang sa aming mga pari yan. One time po ay nagbakasyon ako sa Pasig. Doon sa tita ko, na iglesia po, doon po pala nagtatag sila ng dako ng gawain. Ako dahil ang laki-laki ng kapilya, ang ganda ng kapilya sa lokal ng Pasig po. Sabi ko, ganito pala. Tsaka iba po yung nararamdaman ko nung tumugtog na po yung organ. Hindi ko alam na basang-basa na yung damit ko sa luha ko. Hindi ko alam, hindi ko namamalayan yun. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak dahil sa masaya ako. Hindi dahil sa gusto kong makinig, pero umupo lang ako sa malapit doon sa pinagdudoktrinahan nila. Tamang-tama po, ang dinudoktrina niyang leksyon ay tungkol sa pagkakaiba ng Ama ni Kristo. Again, nag-aros ulit yung interes ko para buhayin yung tanong na yon. Dahil hindi ko na po kayang patapusin yung doktrina, pwede pong magtanong, sabi ko. Isa-isa niyang binasa sa Biblia po yung tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, na kinikilabutan at ganito ang nararamdaman ko dahil nakikilala ko yung tunay na Diyos na matagal ko nang hinahanap. Naliwanagan ko po sa oras na yon. Siguro sa loob ng 3 oras po naliwanagan ko dahil talagang inubos ko po yung katanungan ko. Nasagot po lahat po yun. Doon mismo sa oras na po na yon, naghayag po ako na gusto kong pumasok sa relihiyon na to. Doon nagtanong ng magulang ko dahil hindi po kami nagpapaalam eh. Takot po kaming magsabi na Iglesia na Cristo na po kaming dalawa, tamang-tama. Di pa kami sumasamba, kailangan sumamba kami, ano man ang mangyari. Ba't nakapalda kayo? Sabi, sasamba po ako kasi Iglesia ni Cristo na ako. Tapos bigla akong sinampa. Ano? Sabi sa akin. Tapos lumabas yung kapatid ko from room, nakapalda. Ikaw, saan ka pupunta? Ba't nakapalda? Iglesia ni Cristo na rin po ako, mami, sabi niya. So, kahit nagalit sila sa akin, sa amin, dalawa, diretso po kaming lumalabas ng bahay, hanapin po namin ang kapilya dahil hindi po namin alam kung saan ang kapilya dito sa San Carlos City po. Ginagawa ko, sabi ko sa magulang ko, kung ayaw niyo pong sumama sa amin para maunawaan niyo kung bakit kami pumasok sa Iglesia ni Cristo, may naman po sa TV. Ang naramdaman ko po nung nabautismuhan sila buong-buo na yung pagkatao ko dahil yung makakamtan kong kaligtasan makakamtan din ng buong pamilya ko Sa buhay namin, dumating po yung pandemya,
Nung una, natakot po kami dahil lockdown nga po. Halos lahat po ng negosyo nagsarahan. Yung negosyo namin, dahil kami ang supplier po ng gamot, doon naman po lumakas. At hindi po lahat ng supplier ng gamot ay binigyan ng certification, may karapatan na mag-supply ng lahat ng gamot ng pang-COVID po. Ilan lang po kami dito sa Pangasinan ang binigyan ng certification. Hindi po kami pinabayaan ng Ama. Doon po namin naramdaman yung kung kailan naghihirap yung mundo, inangat naman kami ng Ama. Yaman sa liksik, nusyupan talaga sa tunay na Diyos, nusyupan, no anton talaga yung tunay na relisyon, ya kinikilala ng tunay na Diyos.